Psalm 67. To the chief musician on Neginoth, a psalm or song. God be merciful unto us, and bless us, and cause his face to shine upon us. Selah. That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. O let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him. Kung bakit ako'y hindi mo hinalagaan.
ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mayong aga sa aton nga tanan, kag welcome sa aton nga panimbawon subong nga aga. We praise the Lord for another Sunday nga ginhatag sa aton. Kita makatuon naman sang iyang pulong subong nga aga. Nagpasalamat kita sa Ginoo because sa iyang pagkamaayo sa aton nga kinabuhi kag ari pagid kita makabati na naman sang pulong sang Ginoo subong nga aga. Before kita magapadayon, mag-aampuan na kita, mangayo kita kaalam sa Ginoo subong nga aga nga aton magamit para maintindihan natin ang iyang pulong sa pinakasimple nga pamaagi kag ma-apply natin ini sa atong tagsa kapag kinatmi. Let us pray. Ginoo, nagapasalamat kami subong nga aga. Salamat Lord for the opportunity nga ginhatag nimo sa amon. Hari kami Ginoo makapamalandong sang imong nga pulong. Ikaw Ginoo magahatag Lord sa amon ang kaalam, nga amon nga magamit Ginoo sa amon nga pagtuon subong adlaw Father kag ma-apply namon ang imong nga pulong sa amon tagsa kapag kinabuhi. Ikaw Ginoo maga-bless sa tanan Ginoo nga nagatan-aw subong sa members ng Tacono City Alliance Church kag sa tanan nga nagatan-aw gin subong Father God. Ikaw gid Lord padayon minister sa ila Ginoo pinaagi sang imo nga pulong subong nga aga. Bless also your servant Father. In Jesus name we pray. Amen. Si Andre Crouch, isa siya ka-writer, isa ka-songwriter, wrote one of the most beautiful song on thankfulness that I think I have ever heard. Piti ka namin siya nga kanta.
Abot ko nabatian nyo na ini, pero very common siya sa aton nga mga Kristiyanos. The lyrics of the song goes like this. Pasensya na ha, medyo pan akong naboses. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee. The first words nga aton nga mabatian is nagpamangkot ang writer. How can I say thanks? Paano ako makapasalamat Ginoo sa imo nga pagkamaayo sa tanan nga butang nga imo nga ginhatag sa akon? Mga butang nga hindi ako deserving. Yet you gave to prove your love for me. But because sa imo nga gugma, sa imo nga love, imo nga ginhatag sa akon. The voices of the million angels could not express my gratitude. Perti siya ka, perti ang iya nga pagpasalamat. That is why the conclusion, all that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Ang atanan nga sa akon, atanan nga mga pangandoy na akon sa kinabuhi, akon nga utang o utang na kung dira sa imo Ginoo, I owe it to you, Father. I owe it to God. Niya. The title of the message this morning is How Can I Say Thanks? How can I say thanks? This is a question. Paano ako makapasalamat dira sa Ginoo? Ano ba lang ako nga pasalamatan? May rason ba lang nga ako magpasalamat? Since we are in the month of November, nag-celebrate kita sa mga Thanksgiving, but sad to say, ang atong mga Thanksgiving subong hindi kayo ma-emphasize o ma-celebrate sa church because bawal ang mga tipon-tipon. We often ask the question when we ponder what God is doing in our lives. But sometimes we ask also this question, yung how can I say thanks when we cannot find the reason to give thanks because of our situation. Paano ako magpasalamat sa Ginoo nga ang daw tanan nga nagakahitabo sa akong kinabuhi hindi man maayo? How can I say thanks with COVID-19? Paano ako makapasalamat sa Ginoo nga ara ining sitwasyon nga hindi maayo sa among nga panahon subong. This morning we will look at the book of Habakkuk. Kilala niyo si Habakkuk? How he respond with their situation. Kung tanaw natin ano ang problema bala diri sa kay Habakkuk na time. Basahon natin Habakkuk chapter 3 verse 16 to 19. Habakkuk chapter 3 verse 16 to 19. Sambal niya, and I heard and my heart pounded, my lips quivered at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the field produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. So ano ang himutok diri ni Habakkuk? Ano ang iyang problema diri? Ang isa sa propeta naton, si Habakkuk. Hambala, and I heard my heart pounded, my lips quivered at the sound, decay crept into my bones, and my legs trembled. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Tanaw naton ang background niya, na nakahambal siya sini. Little background or context sa nagkakahitabo sa time ni Habakkuk. Israel was a united kingdom under both King David and Solomon's reign. However, at the end of King Solomon's reign, the kingdom was split. May nahati ang kingdom. The northern kingdom, which is the Israel, and the southern kingdom, which is Judah. Judah continued to be in power, though
many of the kings were ungodly and others were not consistent in their faith. The prophet Isaiah worked hard to steer Judah back to God, but the influence of Syria, Egypt, and Babylon continued to threaten the Jewish kingdom. Nahum, Jeremiah, Zephaniah, Ezekiel, and Daniel continued to warn the kings and the people that their misconduct and disloyalty to God would be repaid with destruction. Some kings listened, others did not. After the split of the United Kingdom, Israel had 20 kings. Nagkaroon sa 20 ka hari before it finally fell to the Assyrians in the year 722 BC under King Hosea's reign. So Israel ceased to exist at this point, and Judah is now all alone to face their enemies. Napirdi o nasakop sang Assyria ang Israel, nag-divide man sila ang Israel, which is the northern kingdom, nasakop na sang Assyria. Kaya kung tanawan din mo ang mapa, ang Assyria dito banda sa babaw, tatlo man na siya, pakicheck na lang sa inyo mga mapa. So na-conquer o napirdi sang Assyria ang Israel. So ang isa na lang na nabili nga kingdom is ang Judah, which is the southern kingdom, di sa baba. Judah is now all alone to face her enemies. Based on the wording of chapter 1, scholars figure that Habakkuk lived during the reign of the youngest king. Sino ni siya? Si Josiah, who came at the power at the age of 8. Ang king that time is si King Josiah. He reigned for 31 years in Jerusalem. Sino ni siya si Josiah? Ang father niya is si Amon, which is not good king or not a good man. And also Amon's father also is Manasseh, also not a good man and not a good king. They are wicked sa tubangan dala sang Ginoo. But humble like father like son, but si Josiah make a different. Josiah is different from his father. In fact, it is said that there was no king like him before and after. What a testimony to righteousness. In 609 BC, the Egyptian pharaoh Necho II helped the Assyrian fight against the Babylonians. Kaya inaway sila sa mga teritoryo, nag-join forces ang Egyptians kag ang mga Assyrians, kaya ilang nga kalabanon ang Babylonian. When he attempted to enter the hill country from Jezreel Valley, surprised, he came up against King Josiah and his Judean army because hindi nila gusto nga magtabok dito ang joint forces ng Assyrian kag sang Egypt kag mag-away dito sa Babylonian. So dito pa lang, so Battle of Megiddo ata ang tawag na dito. Nagkit-anay ang tropa ni sang Judea ni King Josiah kag ang tropa sang ni Pharaoh Necho the second na nagtabang sa Assyrians. Nagkit-anay sila dito sa Megiddo. He came up against King Josiah and Pharaoh Necho. Ang nahitabo dito is naigo si King Josiah, wounded siya, and to make the long story short, napatay, naperde ang Judah. So karon wala na gid ang divided kingdom. Una na nakonquer nila nakonquer ang sang Assyrian ang Israel. Tapos karon naperde na naman nila joint forces ang Egypt kag Assyria ang Judah. So wala na gid karon. Ano na karon nagkarahitabo sa mga tao? So Pharaoh Necho installed puppet kings on Judah's throne. But neither Necho or the Judean kings were any match for the Babylonians. Pero wala Japon sila kaya sa Babylonians. Judah was now at the mercy of the Chaldeans and was carried away in captivity in 586 BC. So pamangkot, was this the burden of Habakkuk? Amo ba ni ang ginahimutok ni Habakkuk? As you can see from the historical account, at the end of Josiah's reign, the covenant between the people and the Lord has broken once again. Kung si Josiah nagkinabuhi siya nga in accordance sa kabubuton sang Ginoo, pero tong napirdi sila, na-conquer sila sang
sang Syria kag Egypt, nabalik na naman ang ilang mga pagginawi. Wala na nagsunod sila sa Ginoo. Habakkuk lived during the revival, and now he is seeing chaos as the succeeding kings did not follow the ways of the Lord. Nagkatsansa na to, nalipay na si Habakkuk tungod kay ari na, may ari nga bago nga king, si King Josiah, which ginfollow niya ang Ginoo. Pero napatay pa gid. Tapos karon, ali nagburulos ang mga hari nga wala na nagasunod na sa Ginoo. That is why Habakkuk is questioning God in chapter 1, kung matanaw ninyo, about their situation. He asked, "How long, O Lord, must I call for help, but you do not listen?" Gareklamo karon si Habakkuk. Na-remember ko na lang si Jonah. No, may pagkaamog yapon sa sina, pero may lain ng ilang nga pamatasan. Habakkuk is frustrated about what is happening. But at the last chapter of the book, we can read that very powerful statement. In verse 18, sabi niya, "Yet I will rejoice in the Lord, and I will be joyful in God my Savior." So this morning, tanawan naton briefly kung ano aton nga makuha diri karon. I will not dwell sa sa story pa anymore dito sa kan. Kung gusto niyo nga i-search, pwede niyo i-search ang nagkahitabo dito sa Battle of Megiddo o sino tong mga king na nagsulod dito. But we will focus to the question this morning is, how can I say thanks? Basing dito sa ginhambal ni Habakkuk. So naintindihan natin kung anong himutok ni Habakkuk. Una, how can we say thanks? Thank God in both good and bad times. Magpasalamat kita sa Ginoo sa maayo kag sa malain man nga paghitabo sa aton nga kinabuhi. Sometimes in life we do find thankfulness to be easy. Pwede man kadali magpasalamat, as the song says, "Di ba't kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob." If all the blessing is with us or ginabubo sa Ginoo sa aton, it is easy to say, "Thank you, Lord," kung magpasalamat. Praise is not very difficult in times of prosperity. Hindi na siya mabudlay. When we have an abundance of things, thankfulness seems to come naturally. We can easily say, "Thank you, Lord," "Hallelujah," "Praise the Lord." Pwede lang kadali. When God blesses, we rejoice with sincerely grateful hearts. Grabe, we are very overwhelmed. Kung may mga blessings ka mag-abot sa aton. But mind you, yet, even though thankfulness should be easy for some, it will still be forgotten. Bisan nga dali na gani ang ilang sitwasyon, bisan maayo ang ilang sitwasyon, they are being blessed. Ang problema sa taong kisa, malipatan niya pagid magpasalamat sa Ginoo. Naka-focus na sila sa ilang mga manggad. Naka-focus na sila sa mga blessings kag nalipatan na nila atong naghatag sang blessings. Remember our story last Sunday atong dito sa man with leprosy, itong may mga leprosy nga tao. Nakalipat na sila sa pagpasalamat dila sa Ginoo. Even thankfulness should be easy for some, it will still be forgotten or nalipatan or ginahumod lang din siguro nga lipatan. May isa ka story on autumn night in 1860, a steamboat broke up and sank in Lake Michigan, 1 mile from the village of Winnetka, Illinois. There were 393 passengers aboard the Lady Elgin. 279 drowned ang napatay dito. Of 114 survivors, 17 were saved by Edward Spencer, a student at Northwestern University. Spencer, who longed to be a minister, was a strong swimmer. So, ari siya, gusto niya maging minister, he's a strong swimmer. After 17 round trips, nga iya nga tao, nga giluwas na 17 dito sa nagakalunod nga bangka, after 17 round trips, he became delirious from the strain. So, gibikuga na siya. As a result of that night, Spencer was never able to become a minister. So, because of that, wala na natuloy ang pagiging minister ni Spencer. Instead, he became sick and was confined to a wheelchair for the rest of his life. Kaya ginliwas na tong pito. Pila to sila ang ginluwas ni Spencer?
117, this city, ang butungan na igo siya. So, some years later, on Spencer's birthday, a reporter asked him what was his most vivid memory of that night. Ano ba lang imong nga duman sa tong time nga ginluwas mo tong 17 ka tao? Edward Spencer answered, I remember that not one of 17 returned to thank me. Tong 17 nga ginluwas niya, supposed to be they are very thankful kay naluwas sila, pero wala gid may nagbalik kay Spencer sa pagpasalamat bisan isa lang. Many of us, like the 17, let us commit, may none of us be like the 17. Let us commit to being grateful children of the Father. Habakkuk reminded us this morning that we should be thankful in whatever situation we have right now. Kaya ano hambay na sa iyang pulong? Though the fig tree does not bud and the tree are no grapes on the vines, though the olive crops fails and the field produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer, enables me to tread on the heights. Magpasalamat kita sa maayo o malain mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Kung maayo nga kahitabo sa imong mga kinabuhi, dapat ka nga magpasalamat. Hindi paglipati. Kasi we are being worldly kaayo. Na dito na lang kita sa mga blessings kag malipatan na naton atong naghatag sa aton sa mga blessings. Number 1, thank God in both good times and bad times. Number 2, thank God for strengthening our faith. The prophet Habakkuk had hoped that God would deliver the people of Israel. Looking to the past, Habakkuk saw the hand of God upon his people. As prophet sang Ginoo, nakita niya kung paano gintabangan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Hoping for the future, he trusted that God would once again make himself known upon the children of Abraham. Amo na ang konklusyon niya. Magkuan gyapon ang Ginoo. He will be the God of justice, though sa first chapter nagreklamo siya. But in the meantime, Habakkuk expressed faith in the face of adversity. Nagreklamo siya una. Pero sa last part, ipakita niya nga bahala magkahitabo. The Lord is my strength. I will express my faith dira sa imo. He noted the possibility of crop failure. He understood that livestock might perish. He knew that the death might take its toll on many people. Still, he would hope in God who could deliver in spite of everything wrong. Wala gyapon na tulaan sa pag-asa si Habakkuk. Bisan amo na tong nahitabo sa ila. May ara sila tani nga maayo nga hari pero napirdi pa gid sila sa away. Tapos karon ali ng mga kings nga wala nagakilala sa Ginoo. Kag ang mga tao karon nagamat-amat talikod dira sa Ginoo. Ano kaya ang sandigan ni Habakkuk? Because I believe Habakkuk believed that God will not abandon His people. Hindi pagpabayaan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. If we could truly understand this one fact, gratitude would prevail in our lives. Maybe you don't understand your situation at kanang hindi mo nga maintindihan nga sitwasyon karon, nagatabang sa aton para ma-develop atong faith naton, ma-strengthen ang aton nga faith dira sa Ginoo, knowing that God will not abandon His people and you are God's people. We are God's people. Maybe ara kita karon sa mga problema pero hindi kita pagbiyaan sa Ginoo. We need to have faith dira sa iya. Rejoicing in the midst of struggles will not be easiest thing to do. Pwede man kabudlay. Mapatayan ka, ma-failure ang imo nga uma, maano pa ang mga bad situation dira sa imo mga kinabuhi. Pwede kabudlay. But it will strengthen our faith to our God, to our good God. What we are experiencing now will help us to put our faith, hope, and trust to our God who will not abandon His people. Hindi ipagbayaan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. That is why the faith of Habakkuk very firm sa ulihi. Pahala na makitabo ka ang kusog ko, my strength.
ang akong nga kanya, the sovereign Lord is my strength. Kag hindi ka kami pagpabayaan. It's very normal sometimes nga nagreklamo kita sa atong sitwasyon, pero the reality is hindi kita pagpabayaan sa Ginoo. So again, number 1, thank God for in both good times and bad times. Number 2, thank God for strengthening our faith. Pangatlo, thank God for His faithfulness in every seasons of our lives. Pasalamat kita sa Ginoo tungod sa iyang nga pagiging faithful sa aton sa tanan nga panahon sang aton nga kinabuhi. We must draw first clue from Habakkuk's vision of the past. The prophet gained strength in remembering what God had done for Israel. Itong nadumduman nga dumadulaan ka na sa pagsalig na sa Ginoo, hinumdumi atong mga kaagi nimo, nagintabangan ka sa Ginoo, tagdira panghugutan naton ina sang kusog. Just like Habakkuk, nakita niya ang mga nagkahitabo santo. Kung paano ginalagaan sa Ginoo, kung paano giluwas ang Ginoo ang iyang mga katawhan. And the same God, magatabang gihapon sa ila. Because He remember ang testimony sa Ginoo sa past, sa ilang nga pagkinabuhi. We too must look at the past for our strength. What we will find there? Ano ato nga makita dito? What are you or who are you right now? It's because of the goodness of God sa imo nga past. May mga problema ka sa ito, nalampasan mo. It's because the goodness of God. We find a Christ who loved us enough to give all that He could on our behalf. We find God who loves us and proves that love in a ways that we can hardly imagine. We find the promise of one who said we would never be alone. He will never leave us. Aside from looking at the past, we draw our next clue from Habakkuk's look to the future. The prophet believed that God would restore His people because the same God who is a good God long time ago is the same God nga nagiging dahilan sang ilang faith, kag ang the same God nga magatabang sa ila nga maging victorious sa ilang pagkinabuhi. The prophet believed that God would restore His people. God was declared to be the prophet's strength. The Lord is my strength, or the God is my strength. O ang term niya diri is the sovereign Lord is my strength. God would make the steps of the prophet certain, lively. God would exalt the prophet and the people to new heights. Brothers and sisters in the Lord, someday God will bring victory to His people. There will come a time when sorrow will cease, and there will come a time when all pain be gone. Madula ang tanan, kasakit, siguro subong ara kita sa pain, but kapati ako nga madula gid ini siya sa tama nga panahon, because God will never abandon His people. So that is why we need to thank God for His faithfulness in every season of our lives. Wala ta question dira. Until that, God is our strength. His presence is with us for all time. His Spirit will fill us to overflowing as we trust in Him. The promised Comforter gives us our motivation for thankfulness, our ability to look to God in times of trial. He reminds us we are not alone. Hindi kita nag-iisa. Ano ba ang naitabo sa hope ni Prophet Habakkuk? Atong tanawan. Ano bang naitabo dito? For 70 years, I think 70 years, na captivity nila sa Babylon, and na capture sang Persian king ang Babylon, na perdi nila by the name of King Cyrus, parang Cyrus, King Cyrus. Pag-abot ni King Cyrus, iya again pabalik ang mga mga Israelites, ang mga Hudyo dito sa Israel. Gitugutan niya nga magbalik. Ang iba wala na nagbalik, mga tigulang na abi. So nag-exile sila, nagbalik sila dito sa Israel. Kagihambalan sila nga magtukod sila sang ilang nga. See? There is a hope. There is a hope. In conclusion, brothers and sisters in Christ, thankfulness should be part of our lives. Every day of our lives. Should be part of our lives. Sa ato kinabuhi, hindi lang kayo occasionally, but every day of our lives. In times of prosperity, let us not be ungrateful little children. In times of adversity, let us not surrender to the heart that would faint and give up
on God. When we live in such time that we might ask ourselves that we have to be thankful for, let us learn the secret of looking to our God, the God who has delivered us in the past and who will bring our salvation to its completion in the future. How can we say thanks? How is it possible to be thankful? This morning, look to all that God has done. Therein is your secret of thankfulness. Look, paano kita makapasalamat sa Ginoo? How can I say thanks? Tanawa ang tanang naginhimo sang Ginoo sa imo nga kinabuhi. Thank God in both good and bad times. Thank God for strengthening our faith, and thank God for His faithfulness in every seasons of our life. We may not understand our situation, why these things happen. But the prophet Habakkuk, with the book of Habakkuk, makalearn kita, we can still have a conclusion that God is good. He will not abandon His people. And eventually God will give justice. God will give victory to His people. All we need to do is be thankful in every situation. Have faith. Pasalamatan natin ang pagiging faithful sa Ginoo sa aton nga pag kinabuhi. Let us pray. Lord, we thank you, O God, for your word this morning. Salamat gid Ginoo for reminding us kaagi sa imong nga pulong. Lord, my prayer of God nga ikaw gid Lord magagamit sa sining nga mga pulong, Father God, nga ma-apply namon ang imong pulong sa among sa kapag kinabuhi, so that we will become faithful Christians, thankful Christians, Father God. In you we have hope. Kag salamat gid Ginoo. Salamat sa story ni Habakkuk Ginoo. Nga amon nga natun-an, nga amon nakuan sang lesson sa mga aga. Bless your word, Father, and bless your people. In Jesus' name we pray. Amen.
Madam, gid nga salamat sa inyong mga pag-upod sa amon sa mga agad dito sa online. Salamat gid sa Ginoo kay gina-bless na gid kita sa iyang pulong sa bunga aga. Kag pasalamat kita sa Ginoo kay padayon lang gid ang Ginoo nga nagiging faithful sa aton tagsa kapag kinabuhi. How can we say thanks? Just remember all the things that God has done sa aton mga kinabuhi. We would like to welcome each and every one of us sa bunga aga, tanan nga nagaupod sa amon. Kung hindi mo man matanaw sa bunga aga o paano mo man nga oras na matanaw ini, gina-welcome ka gid namon. Kag hopefully baka ministry pagid kami dira sa inyo. Sa mga first timers, you are welcome sa aton nga mga nag-attend gid sa aton nga online. Welcome gihapon. Kag kabalo kami nga ang Ginoo gid padayon nga mag-bless sa inyo kag magapadayon nga upod sa inyo ministry sa inyo pinaagi sa aton nga ministry diri sa online. We would like to greet our birthday celebrator this week. Isa lang man ang ara sa aton nga listahan. November 8 to 14. On November 9, Mrs. Cherry Vanessa Ventura o si Ma'am Pinky. Ma'am Pinky, happy birthday and may God continue to bless you sa imong mga pagpaningkamot. I know medyo busy gid ikaw na kasi ka maestra, but pinapray gid namon nga ang Ginoo gid mag-strengthen sa imo o gagrant sa desires ang imong mga kasing. Kung may mga nag-birthday man subong na wala sa amon nga listahan, greet gid namon kamo sa happy birthday, and may God continue to bless you and keep you. May God continue to strengthen you and give the desires of your heart if it is in accordance to His will. So again, happy birthday. Wala man kita sang record sang anniversary, pero kung may nag-anniversary man sa inyo subong aga, we would like to greet you a happy wedding anniversary. Ang inyo nga papugtanay bilang mag-asawa, ligunon gid sang Ginoo, ang inyong pamilya maging isa ka testimony sa pagkamaayos ng Ginoo sa inyo nga kinabuhi. I pray ang Ginoo gid magalig-on sa inyong mga family, and atong love sa inyo nga dalawa nga mag-asawa magkapadayon nga magandabadabagin ang mga pagpalangga na ina. And your family magiging blessing ito sa community. Again, happy wedding anniversary and happy birthday sa aton nga mga birthday celebrator sa bunga aga. For some announcement, atong recording abi naton last is medyo nauna siya ang atong recording, bag-o nagawas ang announcement. So may ara kita nga simba kung Domingo at 9:30 in the morning. Magbalik kita sa pagsimba diri sa physical. So salamat kita sa Ginoo because for the whole month of November gin-open ang Sunday, wala sang no movement Sunday. So that is why naara kita nga simba kung Domingo at 9:30. So nami man tan-awon karon nga nagbalik na naman kita sa Domingo, and also nakabutang sa aton nga iyo nga allowed na nga maggawas ang 15 to 65 years old. So kung ara kita sa 15 to 65 years old na bracket, pwede na kita maka-attend sa worship service natin diri sa church. And I encourage you ibagid kung ara kita diri sa church. So hindi kin makaya, may ara pa man kita nga online, diri sa online. But I encourage you to please attend our church service every Sunday. Subong nga November. Another announcement, subong ang deadline sa aton nga nga pagpasa sa aton nga mga video na dito sa Gmail nga ginhatag ni Pastor. So after this day, hindi na siguro kami makadawat, hindi na magtawag sa Pastor because it will take time sa pag-edit sa na siya sa aton nga mga video nga inyong ipasa kung may nagpasa man. So please, hasta karon sa hapon inyo nga ipasa ang inyong mga video sa Gmail o sa Gmail nga ihatag ni Pastor. Pwede na ibutang ni Pastor diri o kung ara diri sa ubos, paki-send na lang dira ang inyo nga mga video. Subong na lang nga adlaw. Ang aton nga Thanksgiving nahimo siya karon nga November 22. Sunday na siya, Sunday na. So please celebrate with us sa sa online, bisan sa online lang. Magpasalamat kita sa Ginoo, the conversion of ang atong mga pledges padayon gyapon natin ihatag din sa Tacoro City Alliance Church. So November 22 is our Thanksgiving. So
be excited, overflow, nag-aawas gid ang blessings ang Ginoo bisan sa aton nga sitwasyon karon. Another one is we encourage nga kung may ara ka mga CCTS is inyo na siya nga inyo na siya nga dalaon every Sunday because naga-implement pa kita subong sang CCTS system. So mag-umpisa na kita subong nga Domingo, nag-umpisa kita sa atong na CCTS system. So please, kung may mga CCTS na kamo, magkanto ka mo sa simbahan, pakidala sa inyong mga CCTS. Kaya gina-require kita karon sa sa region, sa province, sa city nga maga-participate sa sining klase ka system para hindi na kita maglista-lista dito sa may logbook. So, praise the Lord sa iyang padayon nga paghatag sa aton sa pabor sa aton tagsa kapag kinabuhi. Please continue to support the ministry at Tacloban City Alliance Church. Salamat sa inyong mga giving, salamat sa inyong padayon nga pag-support sa ministry sa Tacloban City Alliance Church, and I still encourage you to please give more para sa ministry sa Tacloban City Alliance Church para mas madamo pagkikita sa mahimo. So pasalamat kita sa Ginoo, and the Lord will bless you. Kung sino man kamo nga nagahatag sa Tacloban City Alliance Church, I pray that the Lord will continue to bless you. Ibalik ang mga pinilo nga panalangin dira sa inyo. For some announcement, kung may mga di ako masalit ring announcement, please refer lang sa atong GC. Mag-post ako dito kung may mga urgent announcement kita, or dito sa page kung kailangan ipabalo natin kung ano ang magkakahitabo. So sa madaming kasalamat sa inyong pagpupod. May the Lord continue to bless you and guide you always sa inyong pag-inabuhi. I request everyone to please stand para sa atong closing prayer. Let us pray. Ginoo, nagapasalamat kami sa bunga aga. Salamat, Lord, sa imo Ginoo nga pagkamaayo sa among nga kinabuhi. Even though, Father God, sometimes nakita namon nga ang among nga mga problema, Lord, very overwhelming, Ginoo. Perti ka dagko, perti ka damo, Father God. But Lord, kapati kami, Ginoo, na you are our good God, na hindi mo kami pagpabayaan, Ginoo. You will never abandon us, Father, sa mga pagsubok na nag-aabot sa amon nga kinabuhi. Help us, O God, to be thankful. To be thankful, O God, whether in good or bad situation sa amon nga kinabuhi. Kung good man ang nakakahitabo sa amon nga kinabuhi, Father God, I pray, Lord, hindi ginamon malipatan nga magpasalamat dira sa imo, Ginoo. Hindi namon pagkalipatan, Ginoo, ang amon nga mga ang kalipay nga ara sa amon nga ay naghalin gid sa ibang mga blessings nga ara sa amon ang naghalin gid sa imo, Father. So Lord, salamat din kami, Ginoo, because you strengthen our faith pinaagi sa sining nga mga sitwasyon pag-unpagin ang amon nga pagtuod dira sa imo, Ginoo. Kag ginapakita nimo ang imo nga pagkamatutob sa amon nga pagkinabuhi in every season sa amon nga kinabuhi, Father God. Salamat gid, Lord, sa imo nga pulong nga amon nga nabatingan sa bunga aga. Nga pasalamat pa kami, Ginoo, sa amon mga birthday celebrator sa mga aga, si Ma'am Pinky, Lord, sa among nga record. Kung may upod pa man siya, Lord, iban pa, Lord, nga nag-birthday sa mga aga. We pray, Father, nga ikaw, Lord, padayon nga magaligon sa ila, padayon mag-bless sa ila, mag-grant sa desires ang ilang kasing-kasing in accordance sa imong mga kabubuton, Ginoo, and that their life will become a living testimony, Ginoo, sa imong mga pagkamaayo sa ilang kinabuhi. Pray, Lord, ikaw naging maghahatag sa enjoyment sa ila, kalipay sa ilang adlaw nga na tawhan. We pray also, Lord, sa may mga wedding anniversaries. Pray, Father God, nga ikaw, Lord, magaligon sa ila, ikaw, Ginoo, padayon strengthen sa ilang family, and that their family will become a living testimony of your salvation, of your love, of your grace, Father God, sa ilang kinabuhi, Ginoo. I pray, Lord, ikaw mag-bless sa ila. Ikaw, Ginoo, padayon nga mag-unite sa ila, Ginoo. Kag maghahatag lagi ang pamilya nila, Ginoo, sa dungog kang himaya dira sa imong pangalan, Father God. Palapit kami subong, Ginoo, dira sa imo, dala kami sa among mga prayer concerns subong aga. We pray, Lord, sa among Ginoo nga mga kauturan nga may ara ginabatyag nga mga sakit sa ilang mga panglawas karon. I pray, Father, in the name of Jesus, ikaw, Ginoo, hatag, Ginoo, sang healing sa ila karon in accordance sa imong mga kabubuton, Father God. We pray, ikaw, Lord, mag-bless sa ila, maghatag, Ginoo, sang healing, mag-provide sa ilang mga pagkinahanglanon, maghatag man, Lord, sang wisdom sa mga doktor nga magatanaw sa ila, Ginoo. We pray also, Lord, for provision. Ikaw, Ginoo, mag-provide sa mga pagkinahanglanon sa imong mga kanakan, Father God. I pray, Lord, ikaw lang gid magaligon sa ila, ang ila, Ginoo, nga mga panginahanglanon, Ginoo, matagbo lang gid, Lord, sa sakto nga panahon. You will provide it, Father, abundantly. And ginapray man namon, Ginoo,
ang reconciliation, Father God. I pray, Lord, that there will be reconciliation, O God, kung may ara mo doon, hindi pag-intindihan sa sulod sa panimalay, sa pamilya, hindi pag-intindihan sa trabaho, sa eskwelahan, sa simbahan. I pray, Lord, that as Christian, we should initiate reconciliation, Father God. Useless ang amon nga worship kung hindi kami nakapag-reconcile, Ginoo, kung may mga grudges pa kami, Ginoo, na ginahawinan sa amon nga kasing-kasing. I pray, Lord, that as Christians, we will initiate reconciliation, Father God. And as Christians, Father, let our light shine before men so that other people may see and they will bring glory to you, Father God. Lord, indeed, wala kami kabalo sa among mga experiences na pwede naman maatubang sa mga simana. Pero as long as you are here with us, ikaw, Ginoo, maghahatag, Lord, sa among sang victory. And by that, Ginoo, nagapasalamat gid kami, Ginoo. Salamat gid, Lord, sa tanan nga imo nga pa-experience sa amon sa mga simana, Father. Sa ginasalig, ginatugyan, ginamon ang tanan sa imo. In Jesus' name we pray. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be majesty, glory, power, and authority to our Lord Jesus Christ, now and forevermore. Amen. 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 Mayong aga sa atong tanan. Be a blessing to your community for the glory of God. God bless us all.